May paglilinaw ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao sa kanyang pahayag tungkol sa tinatawag na same-sex marriage. Taliwas sa lumabas sa isang website, sinabi ni Manny Pacquiao na hindi siya galit sa mga bading at wala daw siyang sinabing dapat parusahan ng kamatayan ang mga nagsasama na pareho ang kasarian. Narito ang pagtutok ni Sports Oxy, Chino Trinidad. Umuusok ang mga forum sites ngayon, lalo na sa Amerika. Bunsod ng anti-gay statements na nagmula raw sa bibig ng pabansa kamao at ngayon evangelist na si Manny Pacquiao. Nag-trending pa sa worldwide sa Twitter si Pacquiao dahil dito. Pero mariing paglilinaw ng pabansa kamao, hindi sa galit sa mga bading. Tila na iba raw ang kinalabasan ng artikulo sa aktwal na interview sa kanya. He asked me about if I'm favor of the Obama is promoting the gay marriage. Sabi ko, hindi ako pabor dyan sa same-sex marriage. Sa artikulong sinulat ng Pilipinong si Granville Ampong sa National Conservative Examiner, nabanggit ang isang bersikulo mula sa Biblia na nagsasabing dapat parusahan ng kamatayan ang mga nagsasama na pareho ang kasarian. Ang bahaging ito ang kumalat sa iba't ibang website at sa pagkahakot ng ilang artikulo sa isinulat ni Ampong, tila nais daw ipapatay ni Pacman ang mga bading at tomboy na naniniwala sa same-sex marriage. Pero paglilinaw ni Pacman, hindi man nga lang daw siya nag-quote ng bersikulo sa Leviticus nang makapanayam niya si Ampong. Aminado siyang hindi pa siya masyadong pamilyar rito, lalo't sa New Testament pa lang siya ng Biblia nakatuon. Actually, wala akong kinote na verse sa kanya. In fact, wala akong verse na binanggit sa kanya. At kung magbanggit man ako ng verse, hindi ko alam yung Leviticus. Mabilis ang mga reaksyon mula sa iba't ibang panig sa Amerika. Humantong pa sa pagban sa kanya ng The Grove, na isa sa mga kilalang mall sa Los Angeles na malapit sa tinitirhan ni Pacquiao doon. Sa Twitter page ng mall, sinabi ng pamunuan, hindi nila papapasukin ng kanilang pasilidad ang pambansang kamao. Bukas kasi ng hapon, oras sa Los Angeles, panauhin sa entertainment show na The Extra ng kanyang kaibigan si Mario Lopez si Pacman sa The Grove. Gayunman, pupunta pa rin daw si Pacquiao sa The Grove at bago magpahinga at maghanda sa kanyang regular na pagtakbo sa umaga, nilinaw muli ng pambansang kamao ang kanyang opinyon. Bagamat hindi raw pabor sa same-sex marriage, hindi sa tutol sa mga bading. Hindi ko alam kung anong motive nila, but sa akin is I'm not saying na against ako sa mga bakla, no. Hindi naman ako hindi ako tutol sa mga bakla kasi ganyan sila pinanganak eh. Si Mami Junisa agad dumipensa sa anak. Tama naman daw ang sinabi ni Pacman na hindi tanggap sa Biblia ang same-sex marriage. Sundin lang ang batas sa taas ng Panginoon. Okay lang kung tomboy at bakla, okay lang kung magkaasawa sila. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Nilinaw naman ng manunulat na si Granville Ampong ng National Conservative Examiner na wala siyang intensyong magsimula ng debate tungkol sa same-sex marriage sa kanyang isinulat. Una, hindi raw news report kundi isang opinion column ang kanyang sinulat. Layon lang daw nitong ipakita ang pagbabago kay Pacman dahil sa kanyang pananampalataya. Na-misinterpret o tila raw nabaluktot ng ibang media organization ang pagbanggit sa bersikulo mula sa Leviticus. Siya raw mismo ang naglagay ng bersikulo bilang paalala sa mga mambabasa na ito ang sinasabi ng Biblia kaugnay sa same-sex marriage. Nowhere in my article did I say that Manny invoked and Manny recited that specific verse. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Malagim na balita sa lungsod ng Bacolod, patay ang isang doktor matapos saksakin ng 35 beses ng mga lalaking nanloob sa kanyang bahay. Kinunan pa ng video ng mga sospek ang madugong krimen. Si Stephanie Azucena ng GMA Bacolod, naka-Alerto 24. Sa itsura ng mga suspect na ito na isang 18 anyos at isang 16 anyos, hindi mo aakalaing makakagawa sila ng karumaldumal na krimen. Hindi malaman ng dalawa kung paano hihingi ng tawad sa mga kaanak ng doktor na si Andres Gumban na napatay nila. Tayo kung nakasala mang ito, sansyawan lang ko nila kay hindi pars mo natatawag, hindi perfect. Galing mo na galing yung pangbudayan ko lang nasala ko. Nagaan mo tayo nila chance na nga. Naskaan lang ito, panalay man. May nang makuha na ng video ang tagpo. Nag-set up ng cellphone camera ang dalawang suspect sa kusina ng bahay ni Gumban. Inabangan ang pagpasok ni Gumban. Ilang sandali pa,
Pinalo ng bato at inundayan ng saksak ng 2 lalaki ang doktor. So sang natumba ining 18-year-old nga taga Sagay. Nakita ta sa video nga ginbuno niya. I think apat ka bisis. Amo ning mga fatal wounds man ni doktor. Sinadya naming putulin ang ilang bahagi ng video dahil lubha itong nakababahala. Nadiskubre ang mahigit 5 minutong cellphone video sa gamit ng mismong mga suspect 5 araw matapos ang krimen. Naresto sila ilang oras lang matapos ang krimen matapos itinuro ng ilang saksing kapitbahay. Inamin ng 2 suspect na sila nga ang may kuha ng video at sila ang pumatay sa doktor. Katwiran nila, dinepensa lang nila ang kanilang mga sarili mula sa doktor na nangmolesta umano sa isa sa kanila. Pero ayon sa mga pulis, mapapatunayan sa kuha sa cellphone video na walang sexual assault na nangyari. Posibleng pagnanakaw raw ang motibo sa krimen. May mga pila ka mga valuable items si doktor nga until now missing. Atong 15,000 pesos nga cash nasulod ato sa envelope until now hindi makita. Ang iyang iPad, ang iyang relo, kagang iyang kulintas, no? Nga may pendant ini nga malalon. 35 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Inamin ng mga suspect na nakainom sila nang mangyari ang pagpatay. Sinampahan na sila kahapon ng kasong robbery with homicide at robbery with murder. Nasa kustudiya na ngayon ng DSWD ang isa sa mga suspect na menor de edad. Ang mga kaanak naman ng biktima, tumanggi munang magbigay ng pahayag. Pero hiling nila, agarang hustisya. Mula dito sa Bacolod, Stephanie Azucena, Nakatutok, 24 Oras. Umagang-umaga pa lang, kasama na natin siya sa programang Unang Hirit dito sa GMA. At ngayon at gabi na, sige pa rin ang pagbibigay aliw sa Chika Minute, ang kinagigiliwan nating kapuso. Walang iba kundi si Luan D. Luan? Thanks, Mike. Hindi lang special dance number ang ginawa ni Mommy Dionisha Pacquiao sa kanyang birthday party kagabi sa General Santos City. Bumirit din pala ang ina ng pambansang kamao. Makichika kay Aubrey Carampel. Talaga namang naging star of the night sa kanyang 63rd birthday celebration si Mommy Dionisha Pacquiao. Nag-enjoy ang mga dumalong kaanak at malalapit na kaibigan. Hindi lang sa bumahang pagkain, kundi sa inihandang special number ng birthday girl. Todo indak si Pac Mom sa sayawan. Bumirit din syempre sa kantahan. Nakailang costume change din si Mommy D. Dahil sumasabak sa matinding training si Pacman ngayon sa Amerika, wish ni Mommy D ang tagumpay ng anak at good health din para sa kanya. Aubrey Carampel updated to Showbiz Happenings. President Aquino may sinabi tungkol sa estado ng relasyon nila ng kapuso host na si Grace Lee. Sa pagbabalik po yan ng Chika Minute. At susunod, football game sa Turkey na uwi sa riot nang magwala ang fans ng natalong koponan. Mahigit 10,000 kahon ng umunoy pekeng mga sapatos at tsinelas nasabat sa isang bodega sa Pasay. At nanay ni Congresswoman Lani Mercado Revilla, na-cremate na, pakikiramay bumuhos. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.